Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2931. Labis na nag-aalala si Baude sa kaligtasan nila ni Huang Feng sa oras na ito. Noong una, inakala ni Baude na dahil napakayaman ni Huang Feng, tiyak na hindi siya magkukulang ng mga bodyguard sa kanyang tabi. Naisip niyang sundan na lang niya si Huang Feng at umalis kasama niya, kaya hindi niya naisip na magdala ng sarili niyang mga bodyguard. Tulad ni Bernie at ng iba pa, sino sa kanila ang walang grupo ng mga bodyguard sa tabi nila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Baude na talagang nag-iisa si Huang Feng. Hindi tumpak na sabihin na nag-iisa siya. Si Huang Feng ay mayroon pa ring tagasunod, ngunit ano ang silbi ng isang tagasunod? Bukod dito, ang tagasunod na iyon ay pinaalis ni Huang Feng. Ngayon, si Huang Feng at Baude lang ang narito. Dahil sa sitwasyong ito, nagpanik si Baude, lalo na nang maramdaman niyang hindi tama ang paligid. Dahil walang bodyguard si Huang Feng, maaari lamang piliin ni Baude na tawagan ang sarili niyang bodyguard. Hindi na kailangan. Bahagyang umiling si Huang Feng at sinabing, sa akin dito, walang mangyayari. Makakatiyak ka. Ngunit, medyo nalilito pa rin si Baude. No bots, sundan mo lang ako. Sabi ni Huang Feng. Bagaman ito ay isang high-tech na mundo, ang kapangyarihan ng mga armas dito ay dapat na mas malakas kaysa sa mga nasa lupa. Gayunpaman, hindi ito isang malaking problema para kay Huang Feng. Matapos makapasok sa half-immortal realm, ang mga ordinaryong sandata na ito ay hindi makakasakit sa kanya, at ang pagprotekta kay Baude ay hindi isang malaking problema. Gusto pa ring tumanggi ni Baude, ngunit bagamat mukhang kalmado at ordinaryo si Huang Feng sa mga oras na ito, may mapagkakatiwala ang aura sa kanya, kaya hindi sinasadyang pinili ni Baude na magtiwala sa kanya. Sa katunayan, si Baude ay hindi nang ahas na suwayin ng labis ang mga utos ni Huang Feng. Bagamat bilyonaryo na siya, kung tutuusin, na-promote lang siya at hindi sapat ang kanyang pundasyon. Makakabili lamang si Huang Feng ng pansamantalang planeta sa halagang 600 bilyon, na sapat na upang ipakita na napakalakas ng lakas ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Baude na saktan si Huang Feng. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Baude. Kapag nakatagpo siya ng anumang panganib, agad siyang tatakas. Napakaraming materyales at kagamitan ang binili ng dalawa. Si Huang Feng, na hindi kapos sa pera, ay bumili ng marami ng sabay-sabay. Ang mga bagay dito ay malinaw na mas advanced kaysa sa mga nasa Earth. Kung maaari, gusto ni Huang Feng na bilhin ang lahat ng kanilang teknolohiya. Paglabas pa lang ng dalawa sa isang tindahan, may ilang hover na sasakyan ang biglang dumaong sa harapan nila. Pagkatapos, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumabas sa mga sasakyan at tinungo ang Huang Feng at Baude. Nataranta si Baude. Ang mga taong ito ay halatang walang kabuluhan, at ang kanilang target ay tiyak na siya at si Huang Feng. Sa pag-iisip nito, gustong tumakas ni Baude. Pero bago pa man siya makahakbang ay may humila na sa kanya pabalik. Ang taong humila sa kanya ay si Huang Feng. Mr. Huang, tumakbo na tayo. Halatang paparating ang mga taong ito para sa atin. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Sabi ni Baude kay Huang Feng na may pag-aalala. Hindi na kailangang tumakbo. Walang mangyayari. Mahina na sinabi ni Huang Feng, bukod dito, dahil dumating na sila para sa atin, sa tingin mo ba malalampasan mo sila? Sa katunayan, napapaligiran na sila ng mga lalaking nakaitim sa mga oras na ito. Gustuhin man nilang tumakbo, huli na ang lahat. Anong dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Parating na sila sa planetang iyon. Sabi ni Baude na may gulat na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang planeta na nagkakahalaga ng 600 bilyon. Normal sa ilang tao ang magkaroon ng masamang intensyon. Malinaw, ang mga taong iyon ay walang sapat na pera, o hindi gustong gumastos ng napakaraming pera upang bilhin ang planetang iyon. Ngayon, gusto nilang malaman ang mga coordinate ng planetang iyon sa pamamagitan ng ibang paraan. Upang mabuhay, hindi dahil hindi masabi ni Baude sa mga taong ito ang mga coordinate ng planeta. Gayunpaman, kung ginawa niya iyon, ang pagkawala ng 600 bilyon ay isang maliit na bagay. Kapag nalaman na ng mga taong ito ang mga coordinate ng planeta,
Para maiwasan ni Baude na sabihin sa iba ang mga coordinate, tiyak na aatake sila kay Baude. Kapag hindi alam ng iba ang mga coordinate ng planetang iyon, magkakaroon ng sapat na oras ang mga taong ito para minahan ito. May isip ito ni Baude. Hindi siya pamilyar sa mga maruruming bagay na iyon sa mundo ng negosyo, kaya walang dapat ipagtaka. Sa makatuwid, hanggat siya ay nahuli ng mga taong ito, wala siyang pagkakataon na mabuhay. Kahit sabihin pa niya sa kanila ang mga coordinate ng planetang iyon, wala itong silbi. Patay na siya, sabi ko, hanggat nandito ako, walang mangyayari. Sabi ni Huang Feng. Tiningnan ni Baude ang kalmadong ekspresyon ni Huang Feng sa oras na ito. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung talagang may tiwala si Huang Feng o kung may mali sa kanyang utak. Ngayon ay dalawa na lang sila rito, ngunit may 12 ng tao sa kabilang panig. Paano sila magiging maayos? Naisip ba ni Huang Feng na siya lang ang huhulihin ng mga taong iyon at hindi siya? Paano ito naging posible? Siguradong maghihinala ang mga taong iyon na alam na ni Huang Feng ang mga coordinate ng planetang iyon. Sa oras na iyon, tiyak na hindi nila pababayaan si Huang Feng. Maging si Huang Feng ay mahuhuli ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, kapag alam nila ang mga coordinate ng planetang iyon, maaari nilang makuha ang pinakamalaking benepisyo. Sa makatuwid, ang katapusan ni Huang Feng ay maaari lamang maging katulad ng kanyang patay. Gayunpaman, tila hindi napagtanto ni Huang Feng ang sitwasyong ito hanggang ngayon. Sa oras na ito, ang mga taong naka-black shirt na iyon ay dumating na sa harap ni na Huang Feng at Baude. Tumingin sila sa dalawa ng walang laman at sinabing, "Sumama ka sa amin." Hindi ako pupunta. Paulit-ulit na tumanggi si Baude. Sino ang nagpadala sa iyo? Mahinang tanong ni Huang Feng. Huwag ka nang masyadong magsalita ng kalokohan, sumama ka na lang sa amin. Sabi ng mga naka-black shirt. Si Baude ay hindi malay na nagtago sa likod ni Huang Feng. Hinarap ni Huang Feng ang mga taong iyon at sinabing, "Malinaw, pareho kaming ayaw sumama sa iyo. Kung ganoon ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit." Agad na gustong kumilos ng mga naka-black shirt na iyon at hulihin sina Huang Feng at Baude. Sa pagkakataong ito, medyo balisa rin si Alvin na nagtatago sa dilim. Ayaw din niyang may mangyari kina Huang Feng at Baude dahil alam niyang interesado rin ang mga tao sa itaas sa 2 taong ito. Isa pa, papunta na sila dito. Kung mahuhuli sina Huang Feng at Baude, magiging napakahirap na hanapin silang muli. Gayunpaman, gaano man kabalisa si Alvin, wala itong silbi dahil iisang tao lang siya. Sa pagharap sa napakaraming naka-black shirt na tao, wala siyang tiwala na manalo. Sa halip, ilalagay niya ang sarili sa panganib. Kaya naman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, binitawan ni Alvin ang ideya na agad na kumilos at piniling maghintay at makita. Kung maaaring magmadaling lumabas sina Huang Feng at Baude, ito ay para sa pinakamahusay. Maaari niyang ipagpatuloy ang pagsunod sa kanila. Kung mahuhuli sina Huang Feng at Baude, susunod siya sa likod ng mga taong naka-black shirt na iyon para kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan at ipasa. Muli ang balita para makaisip ang mga tao sa itaas ng paraan para iligtas ang 2 taong ito. Kabanata 2932. Direktang sinampal ni Huang Feng ang isang lalaking nakaitim at pinalipad siya. Napakalakas ng kanyang lakas kaya't mabilis na namamaga ang kaliwang bahagi ng mukha ng lalaki. Pagkalapag sa lupa, napahiga siya sa lupa nang hindi gumagalaw. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Ang ibang mga lalaking nakaitim at si Baude ay nagulat sa sitwasyong ito. Hindi nila inaasahan na ang tila manipis na katawan ni Huang Feng ay talagang naglalaman ng napakalakas na lakas. Talagang sinampal ni Huang Feng ang isang tao na higit sa 100 libra ang layo ng napakadali. Bukod dito, lumipad siya ng napakalayo sa himpapawid at direktang nawala ng malay ang mga tao. Sabay na tayo at hulihin siya. Ang iba pang mga lalaking nakaitim ay hindi nang ahas na maging pabaya sa oras na ito at piniling sumalakay ng magkasama. Noong una, inakala nila na ang mga mayayaman tulad ni na Huang Feng at Baude ay hindi magiging napakalakas. Wala silang ibang bodyguard sa paligid kaya hindi dapat mahirapan silang hulihin. Dapat silang madaling mahuli. Gayunpaman, mali pala ang kanilang naiisip noon. Wala talagang lakas si Baude. Nang makasalubong niya ang mga ito, sa sobrang takot niya ay pumuti ang mukha niya.
Gayunpaman, si Huang Feng ay lampas sa kanilang inaasahan. Napakalakas talaga ng kanyang payat na katawan. Upang matiyak na walang mga aksidente sa misyon, ang lahat ay hindi nang ahas na maging pabaya sa oras na ito at piniling sumalakay ng sama-sama. Dahil gusto nilang malaman ang mga coordinate ng planeta mula kina Huang Feng at Bao De, tiyak na hindi sila madaling papatayin ng mga lalaking nakaitim na ito. Sa halip, gusto nilang hulihin ng buhay sina Huang Feng at Bao De. Naniniwala rin sila na sa dami nila, tiyak na mabibihag nila si Huang Feng. Kahit malakas siya, walang kwenta. Fang! 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 Tuldok 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 tuldok. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang sumugod kay Huang Feng at Bao De. Gayunpaman, madaling nakalusot si Huang Feng sa karamihan. Hindi man lang mahawakan ng mga taong iyon ang sulok ng damit ni Huang Feng. Sa halip, isa-isa silang pinalipad. Para naman sa mga natama ni Huang Feng, wala ni isa sa kanila ang nakabangon matapos silang bumagsak sa lupa. Lahat sila ay nawalan ng malay. Sa ilang sandali lamang, ang lupa ay napuno ng mga lalaking nakasuot ng itim, ngunit ni Huang Feng ay hindi nawala kahit isang hibla ng buhok. Ito, si Bao De, na nakatayo sa likod at nanunood ng palabas, ay natulala na sa eksenang nasa harapan niya. Bagamat hindi gumamit ng armas ang mga lalaking nakaitim na iyon dahil hindi sila makapatay, halatang hindi mahina ang mga lalaking nakaitim na ito. Bukod dito, marami silang bilang ng mga tao at si Huang Feng ay isang tao lamang. Gayunpaman, sa ganoong eksena ng pambubuli, hindi nahuli ng mga lalaking nakaitim si Huang Feng. Hindi man lang nila ginalaw ang damit ni Huang Feng. Si Huang Feng ay nakipag-ugnayan sa napakaraming tao ng sabay-sabay, ngunit siya ay tila payapa at magaan. Bukod dito, hanggat ang isa ay natama ni Huang Feng, lahat sila ay nawala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Lalo nitong ikinagulat si Bao De. Ang Huang Feng na ito ay masyadong mabangis at napakalakas. Si Alvin sa di kalayuan ay gulat na gulat din sa pagkakataong ito. Sa kampo ng militar kung saan naroon si Alvin, walang kulang sa mga makapangyarihang tao. Ang kanyang pinuno ng pangkat, si Bernard, ay isang makapangyarihang tao. Hindi rin mahina ang lakas ni Alvin. Gayunpaman, matapos makita ang husay ni Huang Feng, talagang naunawaan ni Alvin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makapangyarihan. Ang mga taong iyon ay makapangyarihan, ngunit, kumpara kay Huang Feng, sila ay wala. Sigurado si Alvin na kahit na siya at ang kanyang squad leader ay sabay-sabay na umatake, hindi sila ang magiging kalaban ni Huang Feng. Madali din silang matatalo ni Huang Feng. Sino ang taong ito? Bakit ang lakas niya? Nagtataka si Alvin sa kanyang puso. Gayunpaman, halatang walang makakasagot sa kanya. Ngayon, maraming tao ang gustong malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit walang nakakaalam ng kanyang sitwasyon. Hindi alam ng mga sumasali sa auction noon, hindi alam ng mga nasa upper class ng Fen Country, at halatang hindi alam ni Alvin. Gayunpaman, maaaring isipin ni Alvin na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay tiyak na hindi karaniwan. Bihira lang makakita ng taong napakayaman at makapangyarihan. Habang si Alvin ay nabigla at naguguluhan tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, isa lamang sa mga lalaking nakaitim sa harap ni Huang Feng ang may malay pa rin. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Tumingin si Huang Feng sa bodyguard na nakaitim at nagtanong na may kalmadong ekspresyon. Tumingin ang bodyguard kay Huang Feng na puno ng takot ang mukha. Bagamat may kamalayan pa rin siya, wala siyang kahit katiting na lakas ng loob na salakayin si Huang Feng. Kitang-kita niya ang kapalaran ng kanyang mga kasama. Hindi niya akalain na mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kasama, kaya kahit salakayin niya si Huang Feng, wala itong epekto. Sa huli, siya ay malamang na itumba sa lupa ni Huang Feng tulad ng kanyang mga kasama. Sa pag-iisip nito, hindi niya sinagot ang mga salita ni Huang Feng. Sa halip, inilabas niya ang kanyang sandata at itinutok kay Huang Feng. Gayunpaman, nang siya ay magbanta kay Huang Feng at maglupusay habang ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, nalaman niyang nawala si Huang Feng. Tapos, nakaramdam siya ng sakit sa ulo niya tapos nawalan siya ng malay. Kakatayo lang ni Huang Feng sa likod ng lalaki at tumingin sa mga bodyguard na nakaitim sa lupa. Mahinahon niyang sinabi kay Bao na tulala pa rin, "Let's go." Malinaw, magtatagal bago masabi ng mga lalaking nakaitim na ito kung sino ang utak sa likod nila, at ayaw ni Huang Feng na sayangin ang oras na iyon.
Sa katunayan, walang pakialam si Huang Feng kung sino ang nasa likod ng bagay na ito. Hindi mahalaga kung sino ito, walang paraan upang ilayo ang planeta sa kanya. Si Huang Feng ay may ganitong pagtitiwala. Ang utak sa likod nito ay dapat isa sa mga mayayaman. May isip pa nga ni Huang Feng na ang bagay na ito ay simula pa lamang at hindi ang wakas. Sa hinaharap, makakatagpo siya ng maraming katulad na sitwasyon. Sino ang humiling sa kanya na agawin ang pagmamay-ari ng planeta mula sa mga taong iyon? Sa harap ng malaking benepisyo, gagawin nila ang lahat. Siyempre, si Huang Feng ay hindi masyadong mabait para pabayaan ang mga taong ito at ang utak sa likod nila. Sa harap ng ganitong potensyal na banta, kung may pagkakataon, tiyak na hindi siya magiging magalang. Sa makatuwid, matapos silang patumbahin ni Huang Feng, lihim siyang nakipagpalit sa isang maliit na alagang hayop na susundan at subaybayan ang mga lalaking ito na nakaitim. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit sila pinakawalan ni Huang Feng. Okay. Si Bao, na nabigla sa eksena sa kanyang harapan, ay nag-react lamang matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng at sumunod kay Huang Feng na tulala. Alam na ngayon ni Bao kung bakit kalmado si Huang Feng noon. Ang lakas ni Huang Feng ay talagang malakas. Bukod dito, sa huli, hindi banggitin ng lalaking nakaitim, maging si Bao, na nakatayo sa likod ni Huang Feng, ay hindi makita kung paano gumalaw si Huang Feng. Halatang hindi siya kumukurap, ngunit hindi niya pa rin makita kung paano biglang lumitaw si Huang Feng sa likod ng lalaking nakaitim. Parang, bigla siyang lumipad. Kabanata 2933. Nagdala si Andy ng kabuoang 2 hanggang 300 tao sa pagkakataong ito, at abala sila sa paligid ng spaceship. Gayunpaman, sa harap ng napakalaking spaceship, ang dami ng tao na ito ay wala. Para sa isang planeta, ang dami ng tao na ito ay mas kaunti. Mr. Huang Feng, kailan darating ang mga tao mo? Habang abala si Andy at ang kanyang mga tao, tinanong ni Bao De si Huang Feng. Nandito na sila. Itinuro ni Huang Feng si Andy at ang iba pa. Ganito lang ang dami ng tao. Nagulat si Bao De. Ang dami ng tao na kayang bumuo ng planeta. Huwag magbiro. Sa ngayon, ito talaga ang dami ng tao. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, tiyak na mas marami ang darating mamaya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Dahil napakalaki lamang ng spaceship, kinailangan nitong dalhin si Andy at ang iba pa. Pati na rin ang mga mapagkukunan, wala nang masyadong espasyo. Kahit na ang spaceship na ipinagpalit ni Huang Feng ay sapat na malaki, mayroon pa ring limitasyon sa dami ng mga bagay na maaaring dalhin. Nakahinga ng maluwag si Bao De nang marinig niyang sinabi ni Huang Feng na hindi lang ang mga taong nasa harapan niya. Kung hindi, iisipin niyang nagbibiro si Huang Feng sa 600 bilyon. Sa napakakaunting tao, gaano karaming mga mapagkukunan ang maaari nilang makuha bago ang dalawang superpower ay naglaban sa planeta. Mr. Huang Feng, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang dalawang superpower ay tumitingin sa planeta ng may pag-iimbot. Ang iyong mga tao ay dapat dumating sa lalong madaling panahon upang mas maraming mapagkukunan ang maaaring makuha. Paalala ni Bao De kay Huang Feng. Hindi magiging madali para sa kanila na kunin ang planeta mula sa akin. Nakangiting sabi ni Huang Feng, siyempre, dadagsa ang mga tao ko sa lalong madaling panahon. Hindi alam ni Bao De kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Huang Feng. Kahit na napakahusay ng kanyang personal na kakayahan, kumpara sa dalawang superpower, gaano man kahusay ang kanyang personal na kakayahan, wala itong silbi at hindi mababago ang huling resulta. Gayunpaman, iyon ay sariling negosyo ni Huang Feng. Sa sandaling dinala niya si Huang Feng sa kanyang destinasyon, ang planetang iyon ay wala nang kinalaman sa kanya. Kung tungkol sa mga bagay sa planetang iyon, hahayaan niya si Huang Feng na mag-alala tungkol dito. Sir, nakaimpake na po ang lahat. Pwede na po tayong umalis, ulat ni Andy pagkatapos ng mahigit 1 oras. Tumango si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya agad nakasakay sa barko at tumulak. Sa halip, sinabi niya, may ayaw na mag-set off tayo ng ganoon kaga. Maghintay tayo sandali. Natarante si Andy. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Gayunpaman, agad na naunawaan ni Bao, na sumusunod kay Huang Feng sa nakalipas na 3 araw, kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. May nagtangkang pigilan sila at gusto pa silang agawin.
Sa simula, si Baude ay labis na natatakot at kinakabahan sa ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, pagkatapos makita ang pagganap ni Huang Feng, hindi na siya kinakabahan tulad ng dati at napakalmado. Naniniwala ako na haharapin ni Mr. Huang Feng ang mga taong iyon sa lalong madaling panahon, sabi ni Baude kay Huang Feng. Ang mga taong darating sa oras na ito ay iba sa mga nauna, mahinahong sabi ni Huang Feng. Medyo naguluhan din si Baude. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Huang Feng. Sa sandaling ito, isang malaking spaceship ang lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Lumapag ang spaceship hindi kalayuan kay Huang Feng at sa iba pa. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa spaceship. Nang makita ang mga taong ito, bumilis ang tibok ng puso ni Baude. Siya na kalmado pa rin ay nagpanik na naman. Nakipag-ugnayan si Baude sa mga taong ito noon. Nakita na niya ang ilan sa kanila sa TV dati. Lahat sila ay matataas na opisyal ng Fengli Country. Sa tabi ng matataas na opisyal na ito ay isang pangkat ng mga armadong sundalo. Ang kanilang mga kagamitan at kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa mga lalaking nakaitim na dumating upang kidnapin sila. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Baude kung bakit sinabi ni Huang Feng na ang mga taong darating sa oras na ito ay medyo naiiba. Ang mga tao sa pinakatuktok ng Fengli Country sa wakas ay dumating nang malapit nang umalis si Huang Feng at ang iba pa. Sa katunayan, hinimok ni Baude si Huang Feng na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung tungkol sa mga bagay na kailangan para sa pagmimina, maaari niyang hilingin sa pangkat sa likod niya na ihanda ang mga ito at pagkatapos ay palihim na ipadala ang mga ito. Masyadong obvious na target silang dalawa. Ang mga matataas na opisyal ng Fengli Country ay darating ng maaga o huli. Gayunpaman, si Huang Feng ay palaging kalmado at hindi nagmamadali, kaya hindi alam ni Baude kung ano ang nasa isip niya. Ngayon, nangyari na ang pinaka-pinag-aalala niya. Hindi sila makaalis sa oras at naharang ng matataas na opisyal ng Fengli Country bago sila makaalis. Mr. Huang Feng, Mr. Baude, mangyaring maghintay. Ang pinuno, isang lalaki sa edad na 50, ay nagsabi kina Huang Feng at Baude. Anong problema? Tumingin sa kanya si Huang Feng at nagtanong. Gayunpaman, tumingin muna ang lalaki kay Baude at nagtanong, Mr. Baude, tama ba? Balita ko nakahanap ka ng bagong planeta. Wala pang tao di ba? Panipi. Oo. Sa pagharap sa isang malaking pagbaril, si Baude ay kinabahan. Mabilis niyang idinagdag, gayunpaman, nabili na ang planetang iyon at natanggap na ang pera, kaya hindi na sa akin ang planetang iyon. Kay Mr. Huang Feng iyon. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mo siyang kausapin. Alam ni Baude na hindi niya kakayanin ang mga taong ito. Ang planetang pinuntahan niya ay binili ng mga taong ito. Napakababa ng presyong ibinayad nila kaya hindi siya makaget over kahit ngayon lang. Si Huang Feng ay misteryoso at makapangyarihan sa puso ni Baude, kaya ang problemang ito ay dapat ipaubaya kay Huang Feng upang harapin. Bukod dito, hindi nagsisinungaling si Baude. Ang planetang iyon ay pagmamayari na ngayon ni Huang Feng. Wala namang masama sa sinabi niya. Tumingin ang pinuno kay Huang Feng. Una niyang pinalaki si Huang Feng, pagkatapos ay sinabi, Mr. Huang Feng, kung gayon, pag-aari mo na ba ang planetang iyon? May karapatan ka bang magdesisyon? Panipi, bago pumunta dito, alam na ng mga taong ito na binili ni Huang Feng ang planetang iyon. Inimbestigahan din nila ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit wala silang nakita. Mukhang bata si Huang Feng, kaya natural na naghinala ang pinuno na si Huang Feng ay kinatawan lamang ng ilang puwersa at walang karapatang magdesisyon. Natitiyak nila na si Huang Feng ay talagang hindi isang pangunahing miyembro ng ilang malaking paksayon. Kung hindi, imposible para sa kanila na hindi malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang sagot ni Huang Feng ay wala sa inaasahan ng lalaki. Binili ko nga ang planetang iyon. Mayroon akong ganap na karapatang magdesisyon. Mr. Huang Feng, ito ay isang seryosong bagay. Wala akong oras makipagbiruan sa iyo. Mangyaring hayaan ang taong nasa likod mo na makipag-ugnayan sa akin. Gusto kong makipag-usap sa kanya tungkol sa pagbili ng planetang iyon. Sabi ng pinuno, hindi ako nagbibiro, at wala akong panahon para magbiro. Wala akong kasama sa likod ko,
at hindi binibenta ang planetang iyon. Bahagyang sinabi ni Huang Feng, kahit magkano ang halaga nito. Kabanata 2934. Nang umalis si Huang Feng, sinilip niya ang lugar kung saan nagtatago si Alvin at saka umalis kasama si Bao De. Nakatingin ba siya sa akin? Alam ba niya na dito ako nagtatago? Matapos maramdaman ni Alvin ang tingin ni Huang Feng, hindi siya komportable. Bagamat kalmado ang tingin ni Huang Feng, naramdaman ni Alvin na parang siya ay tinititigan ng isang mabangis na hayop. Nakaramdam siya ng hindi komportable sa kabuuan. Akala ni Alvin ay nagtatago siya ng husto. Hindi siya mahanap ng mga lalaking nakaitim, Huang Feng, at Bao De. Gayunpaman, pagkatapos na masulyapan ni Huang Feng, bigla siyang nawalan ng kumpiyansa. Sa pag-iisip ng lakas na ipinakita ni Huang Feng nang siya ay kinubkob ng napakaraming lalaking nakaitim, naramdaman ni Alvin na ang sulyap ni Huang Feng ay tiyak na hindi aksidente. Talagang natagpuan niya siya. Sino siya? Bakit ang lakas niya? Bulong ni Alvin sa sarili. Nahaharap man ito sa pagkubkob ng mga lalaking nakaitim o natuklasan ang kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Alvin na si Huang Feng ay hindi isang ordinaryong tao. Ang isang ordinaryong tao ay hindi kailanman magagawa ang dalawang bagay na ito. Kahit ang mga elite na sundalo sa kampo ay hindi magawa ang ginawa ni Huang Feng. Si Huang Feng ay isa ring napakayamang tao. Ang isang mayamang tao na may ganitong mga kasanayan ay hindi kailanman nakita bago. Dahil dito, lalo pang na-curious si Alvin tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Natural na natuklasan ni Huang Feng si Alvin. Bagamat napakahusay na nagtago si Alvin, mahirap talagang hanapin siya ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Huang Feng ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Sa katunayan, bukod kay Alvin, may mga nagtatago pa sa paligid. Sinusundan din ng mga taong iyon sina Huang Feng at Bao De. Gayunpaman, hindi kumilos si Huang Feng sa kanila dahil sinusundan pa rin ng mga taong iyon sina Huang Feng at Bao De. Hindi sila kumilos sa dalawa at nagpakita ng puot. Matapos makitungo sa mga lalaking nakaitim, nagpatuloy si Huang Feng sa pamimili kay Bao De. Pagkatapos ng lahat, sila ay pupunta sa isang bagong planeta. Marami pa ring bibilhin. Sa makatuwid, binigyan ni Huang Feng si Andy ng 3 araw. Si Bao De ay sumunod kay Huang Feng ng masunurin. Pupunta siya saan man pumunta si Huang Feng. Alam ni Bao De na ang mga lalaking nakaitim ang unang sumalakay sa kanila. Gayunpaman, tiyak na hindi sila ang huli. Siguradong may iba pang sisilake sa kanila. Sa oras na ito, pinakaligtas na manatili sa tabi ni Huang Feng. Dati, hindi naniniwala si Bao De kay Huang Feng. Naisip niya na ganap na hindi mapoprotektahan ni Huang Feng ang kaligtasan nilang dalawa. Gayunpaman, mayroon siyang ibang ideya ngayon. Dati, ang ekspresyon ni Huang Feng nang siya ay kinubkob ng mga lalaking nakaitim ay ganap na nasakop si Bao De. Sa wakas ay naunawaan na ni Bao De kung bakit lumabas si Huang Feng ng mag-isa at hindi na kailangan ng anumang mga bodyguard. Hindi niya talaga kailangan ang mga ito. Sa makatuwid, sa puso ni Bao De ngayon, si Huang Feng ay hindi lamang isang mayamang tao, kundi isang sobrang dalubhasa. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanya masisiguro niya ang kanyang kaligtasan. Oo naman, sa susunod na 3 araw, sina Huang Feng at Bao De ay tinambangan at kinubkob ng maraming beses. Ang layunin ng mga taong ito ay hulihin sina Huang Feng at Bao De. Gayunpaman, nauwi silang lahat sa kabiguan. Kahit gaano karaming tao ang dumating, wala itong silbi. Sa huli, ang mga taong iyon ay gumamit pa ng iba't ibang armas, ngunit hindi nila nalampasan si Huang Feng. Kahit gaano pa karami ang mga tao nila, walang paraan para mahuli sina Huang Feng at Bao De. Sa 3 araw na ito, sina Bao De at Alvin, na sumusunod sa kanila, ay nagkaroon din ng bagong impresyon kay Huang Feng. Ang husay ni Huang Feng ay lubos na lumampas sa kanilang inaasahan. Pareho nilang naramdaman na ang husay na ipinakita ni Huang Feng ay hindi makatao. Siyempre, bilang karagdagan sa 2 taong ito, ang mga tao mula sa ibang puwersa ay binibigyang pansin din ang sitwasyon ni Huang Feng at Bao De. Kung tutuusin, napaka-espesyal ng planetang iyon, at maraming tao ang hindi pa sumusuko. Nagulat ang lahat sa husay ni Huang Feng, ngunit hindi nito binago ang dati nilang hula. Ibig sabihin, hindi maipagtanggol ni Huang Feng ang planetang iyon.
Gaano man kalakas ang katapangan ng isang individual, hindi ito gaganap ng anumang papel sa harap ng libu-libong tropa. Sa 3 araw na ito, ang iba't ibang puwersa ay nag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit sino, kahit anong paraan, wala silang paraan para imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Para bang si Huang Feng ay lumitaw sa manipis na hangin. Walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan, at walang nakakaalam kung saan nanggaling ang kanyang pera. Nagdagdag ito ng diwa ng misteryo kay Huang Feng sa puso ng maraming tao. Sa oras na ito, dumating sina Huang Feng at Bao De sa daungan. May bagong spaceship dito. Walang nakakaalam kung paano lumitaw ang spaceship na ito. Parang biglang sumulpot sa daungan. Sa katunayan, ang spaceship na ito ay ipinagpalit ni Huang Feng. Ang mga tripulante sa loob ay ipinagpalit din ni Huang Feng mula sa storage box. Dahil kailangang ilihim ang planetang pupuntahan nila, mas mabuting gamitin ang mga ipinagpapalit na tao para i-pilot ang spaceship. Ang pagganap ng sasakyang pangkalawakan na ito ay hindi partikular na kapansin-pansin, ngunit ito ay may kalamangan. Iyon ay, ang panloob na espasyo ay sapat na malaki. Sa ganitong paraan, madadala nito ang mga materyales na binili ni Huang Feng at ang mga taong handang sumunod sa kanya sa planetang iyon ng sabay-sabay. Ilang sandali matapos dumating sina Huang Feng at Bao De sa daungan, dumating si Andy kasama ang isang grupo ng mga tao gaya ng ipinangako. Sir, willing po itong mga taong ito na sundan kayo sa bagong planeta. Napakababa ng mga kinakailangan nila, sabi ni Andy kay Huang Feng. Tumingin si Huang Feng sa mga tao sa likod ni Bao De. Nang makita ng mga taong ito ang tingin ni Huang Feng, maingat nilang ibinaba ang kanilang mga ulo. Sinabi na ni Andy sa kanila noon na si Huang Feng ay isang napakayaman na tao, at sila ay nasa ilalim lamang ng planetang ito. Hindi sila kwalipikadong tumingin sa isang napakayaman na tao tulad ni Huang Feng. Lumapit si Huang Feng kay Andy at nagtanong sa mahinang boses, maaasahan ba sila? Sir, don't worry, they are very reliable people. Wala naman akong dinala na medyo masama ang ugali. Mabilis na sabi ni Andy. Siyempre, alam niyang kailangan pang ilihim ang planeta. Sa makatuwid, tiyak na ayaw ni Huang Feng na ibunyag ng mga taong ito ang sikreto ng planeta. Sa makatuwid, lubos na nauunawaan na hiniling ni Huang Feng sa kanila na maging maaasahan. Tumango si Huang Feng at sinabing, hayaan mo silang ilipat ang lahat ng materyales dito sa barko. Sabihin mo sa kanila na hanggat nagsusumikap sila, hindi ko sila pakikitunguhan ng masama. Oo, Ginoo. Nang makitang pumayag si Huang Feng na tanggapin sila, labis na nasasabik si Andy. Nangangahulugan ito na talagang magbabago ang kanilang kapalaran. Matapos sabihin ni Andy ang ibig sabihin ni Huang Feng, ang mga tao sa likod niya ay naghiyawan, at pagkatapos ay agad silang nagsimulang magtrabaho. Kabanata 2935. Hindi nagbebenta. Hindi nagbebenta para sa anumang halaga ng pera. Ang sagot ni Huang Feng ay nagulat sa ilang taong naruroon. Hindi kaya niya kilala kung sino sila. Posible iyon. Kung hindi, bakit siya maglakas loob na tanggihan ang mga ito? Bukod dito, tinanggihan niya ang mga ito ng diretso. Mr. Huang Feng, maaaring hindi mo alam kung sino kami. Hayaan mong ipakilala kita. Nais ng pinuno na ipakilala ang kanyang sarili kay Huang Feng upang makilala ni Huang Feng ang katotohanan. Gayunpaman, bago siya makatapos, ikinaway ni Huang Feng ang kanyang kamay para pigilan siya. You don't have to introduce yourself. I'm not interested in your identity. At saka, kahit sinong dumating, hindi ko ibebenta ang planetang yan. So, you can live. Ang reaksyon ni Huang Feng ay nagulat sa mga taong naruroon. Ganon ba siya ka-confident? Talagang naglakas loob siyang magsalita sa mga taong may ganoong ugali. Mr. Huang Feng, sila ang mga nakatataas sa Fengli Nation. Si Bao De ay may magandang impresyon kay Huang Feng. Noong nasa panganib siya dati, maraming beses siyang nailigtas ni Huang Feng. Bagamat ang planeta ang isa sa mga dahilan, katotohanan din na iniligtas siya ni Huang Feng. Kaya naman, ayaw niyang makitang nahihirapan si Huang Feng, kaya pinaalalahanan niya ito. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita, nagtanong siya, so ano? Kaya ano? Siyempre, ibebenta niya ang planeta sa kanila.
Ang planetang nadiskubre ni Baude dati ay naibenta sa mga taong ito sa napakababang presyo pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang mga intensyon. Kahit ayaw niya, hindi siya naglakas loob na tumanggi. Gaano man siya kalakas, hindi niya kayang lumaban sa bansa. Hindi banggitin si Baude, kahit ang mga tao sa antas nina Bernie at Aruchi ay hindi maglalakas loob na lumaban sa bansa. Noong nagbibid sila para sa planeta, handa na silang agawin. Gayunpaman, gagamitin nila ang kanilang mga koneksyon upang subukang pahabain ang oras na pagmamay-ari nila ang planeta. Gayunpaman, iyon ay isang extension lamang. Hindi sila naglakas loob na isipin na kaya nilang pagmamay-ari ang planeta ng tuluyan dahil kahit sila ay hindi nila kayang labanan ang bansa. Kung hindi ito magagawa ng mga taong ito, magagawa ba ito ni Huang Feng? Halatang hindi. At least, iyon ang naisip ni Baude at ng mga kadadating lang. Ang isang transaksyon ay nangangailangan ng parehong partido na maging handa. Kung ang isang partido ay hindi payag, kung gayon ang transaksyon ay natural na hindi magagawa. Tama ba ako? Tumingin si Huang Feng sa karamihan at sinabing walang pakialam. Tama, sa ibang lugar, totoo ang sinabi niya. Gayunpaman, hindi ito nalalapat dito. Kung hindi sana ibinenta ni Baude ang planetang iyon. Siyempre, ang mga taong ito ay kumakatawan sa Fengli Nation, kaya natural na hindi nila mapipilit ang isang deal. Kung gagawin nila, hindi ito makakabuti para sa kanilang reputasyon. Gayunpaman, kahit na hindi nila pinilit ang isang deal, hanggat gusto nila ito, maraming mga paraan upang makuha ito. Ang mga salita ni Mr. Huang Feng ay may katuturan. Kaya't narito kami upang talakayin ang kalakalan ng planetang ito sa iyo, at hindi direktang agawin ito sa iyo, sabi ng pinuno. Sinabi ko na hindi ko binibenta ang planetang iyon, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang deal na ito. Maaari ka nang umalis. Tinanggihan silang muli ni Huang Feng. Mr. Huang Feng, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsasabi nito? Wala na ba talagang puwang para sa usapan? Mukhang naging medyo madilim ang mukha ng pinuno. Tumingin siya kay Huang Feng nang may masamang tingin. Hindi, diretsong sabi ni Huang Feng. Maraming plano si Huang Feng para sa planetang iyon. Naturally, imposible para sa kanya na ibenta ito sa mga taong ito. Bukod dito, alam ni Huang Feng na ang mga taong ito ay hindi mag-aalok ng mataas na presyo. Ito ay ganap na imposible para sa kanila na mag-alok ng higit sa 600 bilyon. Dapat malaman ni Mr. Huang Feng na sa malawak na universo na ito, maraming magnanakaw sa kalawakan. Maaaring hindi masyadong mapayapa ang paglalakbay mo sa bagong planeta, sabi ng pinuno. Bumilis ang tibok ng puso ni Baude nang marinig iyon. Ito ay isang tahasang pagbabanta. Malinaw, ang saloobin ni Huang Feng ay nagagalit sa mga taong ito. Gusto nilang harangin sila sa kalagitnaan, ngunit hindi nila gagamitin ang kanilang mga kasalukuyang pagkakakilanlan. Magpapanggap silang mga magnanakaw ng kalawakan. Malinaw, mayroon na silang intensyon na iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Nag-aalalang tumingin si Baude kay Huang Feng, umaasa na ibababa ni Huang Feng ang kanyang ulo. Kung hindi, lahat ay nasa panganib. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Huang Feng ay kalmado pa rin. May bahid pa ng pangungutya. Mga magnanakaw ng kalawakan, hindi ko pa sila nakikita dati. Hayaan mo silang dumating. Kahit gaano pa sila dumating, sisiguraduhin kong hindi sila babalik. Panipi, bagamat hindi malakas ang boses ni Huang Feng, naririnig ng lahat ng naruroon ang malakas na kumpiyansa at malakas na pangangibabaw sa kanyang mga salita. Para bang wala siyang pakialam sa mga kilalang magnanakaw sa kalawakan. Sino siya? Bakit siya naging confident? Bakit siya naging confident? Ganoon ba talaga siya kalakas? Sa isang iglap, lahat ng naruroon ay na-curious muli tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Kung wala ng iba, we'll take or leave, sabi ni Huang Feng sa mga taong iyon. Tumingin ang pinuno kay Huang Feng at hindi nagsalita. Malinaw, medyo natatakot siya sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Naglakas loob si Huang Feng na sabihin ang ginawa niya ngayon, na nangangahulugan na siya ay may tiwala. Kung talagang ibinuhos nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan dito, wala itong mabuting may dudulot sa kanila. Nang makitang walang sinabi ang mga taong iyon, kinuha ni Huang Feng si Baude at naghanda na sumakay sa barko. Tumingin si Baude sa mga taong iyon at pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng.
Sa huli, nagpasya siyang sundan si Huang Feng para sumakay sa barko. Alam ni Bao De na ang mga taong ito ay hindi madaling sumuko. Napakataas ng posibilidad ng interception sa kalagitnaan. Hindi nila ilalabas ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan dito dahil kinakatawan nila ngayon ang Fengji country. Gayunpaman, sa paglalakbay, maaari silang magpanggap na mga magnanakaw. Noon, kapag na-hijack ang spaceship, kahit alam ng iba na sila ang may kasalanan, walang ebidensya. Hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang reputasyon. Sa makatuwid, ang posibilidad ng pag-atake sa kanila sa kalagitnaan ay napakataas. Si Bao De ay ayaw sumakay sa barko kahit sandali. Gayunpaman, alam din niyang hindi siya makakasakay sa barko ngayon. Hindi pa rin alam ni Huang Feng ang mga coordinate ng planeta. Kung hindi siya pumunta ngayon, it would be a breach of contract. Masama rin ito para sa kanyang reputasyon. Bukod dito, naniniwala rin si Bao De na kahit na ang mga taong ito ay magnanakaw sa barko, hindi nila siya sasaktan. Dahil ang kanilang layunin ay ang planeta, at alam niya ang tiyak na lokasyon ng planeta. Siya ay kapaki-pakinabang sa kanila, kaya hindi siya nasa anumang panganib. Para naman kay Andy at sa iba pa, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng mga taong ito. Sa makatuwid, kahit na medyo hindi sila mapalagay, sumunod silang lahat kay Huang Feng upang sumakay sa spaceship. Nang sumakay ang lahat sa spaceship, nagsimulang lumipad ang spaceship na ipinalit ni Wu Fan at pagkatapos ay nagsimulang bumilis patungo sa kalawakan. Sir, ano po ang dapat nating gawin? Hayaan ang ground forces na subaybayan ang kanilang kinaroroonan. Bilang karagdagan, hayaan ang iyong mga tao na sumakay sa barko at harangin sila sa kalagitnaan. Sabi ng pinuno, Kabanata 2936. Hahayaan na lang ba nilang umalis si Huang Feng at ang iba? Siyempre hindi. Katulad ng naisip ni Bao De, dito, sa pampublikong lugar na ito, kinakatawan nila ang matataas na antas ng Fengji country. Imposibleng gawin ang gayong halatang bagay. Kaya naman, pipili lang sila ng lugar kung saan walang papansin sa kanila. Hindi nila ito gagawin sa kanilang kasalukuyang pagkakakilanlan, ngunit sa ibang pagkakakilanlan. Kung ganoon, hindi nila kailangang mag-alala na masira ang kanilang reputasyon. Bagaman maraming tao ang magdududa pa rin sa kanila, hindi sila natakot sa kawalan ng ebidensya. Matapos makitang umalis ang kanyang mga tauhan, tiningnan ng pinuno ang sasakyang pangkalawakan na naging maliit na itim na tuldok sa kalangitan at sinabi sa kanyang sarili, pinaplano kong bigyan ka ng ilang daang milyon. Ngayon, huwag kang mag-isip kahit isang sentimo. Hiniling mo ito. Tama ang hula ni Huang Feng. Ang mga taong ito ay hindi kailanman naisip na bilhin ang planeta mula sa kanya sa halagang 600 bilyon. Bibigyan lamang nila siya ng ilang daang milyon bilang tanda ng pagpapahalaga, tulad ng kung paano nila binili ang planeta mula kay Bao De. Sa katunayan, ilang 10-10 milyon lang ang natanggap ni Bao De ng panahong iyon. Ang kanilang ginagawa ay talagang hindi gaanong naiiba sa pagnanakaw. Sa makatuwid, hindi pumayag si Huang Feng na ibenta ang planeta sa kanila, na isang napakatalino na desisyon. Sa kabilang banda, sa spaceship, sinabi ni Bao De kay Huang Feng na may kaunting pag-aalala, Mr. Huang Feng, ang mga taong iyon ay hindi madaling susuko. Kailangan mong mag-ingat. Malamang na maarang nila ang spaceship sa kalagitnaan. Si Bao De ay nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa mga taong iyon at kilalang kilala sila. Lalo na pagkatapos ng karanasan ng isang planeta na ninakawan, siya ay mas nawala ng tiwala sa mga taong iyon. Siguradong sigurado rin siya na sa ugali ng mga iyon, siguradong makakahabol na naman sila. Don't worry, I have arrangements. It's fine if they didn't catch up. If they really catch up, malalaman nila. Sabi ko lang wala nang balikan. I am not joking. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Nang makita ni Bao De na sinabi iyon ni Huang Feng, wala siyang sinabi. Malinaw, naghanda si Huang Feng, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Katulad sa lungsod noon, sinabi ni Huang Feng na walang mangyayari, at talagang wala silang anumang aksidente. Kahit na kinubkob sila ng maraming tao, hindi sila na-aksidente. Sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay muling naging kumpiyansa, na nagpakalma kay Bao De. Dahil sinabi ni Huang Feng na ito ay magiging maayos, kung gayon ito ay dapat na maayos. Kamusta ang mga dinala mo? Natatakot ba sila?
Tumingin si Huang Feng kay Andy at nagtanong. Ang mga taong dinala ni Andy, kung tutuusin, ay matagal nang hindi nakikipag-ugnayan kay Huang Feng. Hindi nila kilala si Huang Feng. Isa pa, gusto lang nilang mamuhay ng maayos, ayaw nilang mawala ng buhay, kaya kapag nakita nila ang eksena kanina, baka matakot sila. Medyo, pero hindi naman malaking problema. Pinakalma ko na sila, para wala ng problema. Sir, you can rest assured, sabi ni Andy. Makikitang may prestihiyo pa rin si Andy sa mga taong iyon. Kung hindi nila pipiliin na magtiwala kay Andy at sundan siya sa isang kakaibang planeta, na nagsisimula sa lahat mula sa simula. Ngayon, tinulungan ni Andy si Huang Feng na matagumpay na pakalmayan ang mga taong iyon, para maiwasan ang anumang aksidente. Magaling, pinuri ni Huang Feng. Napagtanto ni Huang Feng na maaaring minamaliit niya noon si Andy. Bagamat magnanakaw ang batang ito, siya ay matalino at mahusay. Marahil, maaari niyang bigyan siya ng higit na pagtitiwala at misyon sa hinaharap. Ang sasakyang pangkalawakan ay naglayag sa universo at hindi nagtagal ay umalis sa airspace ng Funny Country. Malabo ang tanawin sa labas, at kakaibang tahimik. Fang! Habang nakatayo si Wu Fan sa bintana at nakatingin sa tanawin sa labas, biglang yumanig ang spaceship, na parabang natamaan ito ng kung ano. Babala, ang sasakyang pangalan Gaang ay inaatake, Ang kalaban ay lumitaw sa kaliwang likuran. Mayroong kabuuang 10 sasakyang pangkalawakan, na lahat ay B-grade na sasakyang pangkalawakan. Mayroon silang malakas na firepower, malakas na depensa, at mabilis na bilis. Mangyaring maging handa upang matugunan ng kalaban. Isang mekanikal na boses ang tumunog sa mga tainga ni Huang Feng at ng iba pa. Ito ang built-in na intelligent system ng spaceship. Sa sandaling inatake ang spaceship, nasuri na nito ang sitwasyon ng kaaway at ang sariling sitwasyon ng spaceship. Ang spaceship na ipinagpalit ni Huang Feng ay hindi masyadong malakas sa lahat ng aspeto, kabilang ang pag-atake, depensa, bilis, at iba pa. Lahat sila ay napakakaraniwan. Ang tanging kalamangan ay ang panloob na espasyo ay sapat na malaki. Siyempre naisip ni Huang Feng na sila ay aatake sa daan. Gayunpaman, hindi niya nais na umasa sa kakayahan ng spaceship na ipagtanggol ang kanyang sarili o kontra-atake. Gusto niyang umasa sa sarili niya. Gaano man kalakas ang spaceship, kumpara sa sariling spaceship ni Huang Feng, ito ay mas masahol pa. Sa mga tuntunin ng depensa, si Huang Feng ay nag-set up ng isang defensive array formation sa ibabaw ng spaceship. Ang kakayahan sa pagtatanggol ng array formation na ito ay napakalakas. Kahit na ang isang eksperto sa half-immortal realm ay dumating sa pag-atake, tiyak na hindi nila magagawang masira ang array formation na ito sa maikling panahon, lalo pa ang isang ordinaryong spaceship dito. Siyempre, hindi lang magiging duwag si Huang Feng. Kung iyon ang kaso, hindi lamang siya mabubugbog hanggang sa isang pulpol, ngunit dadalhin din niya ang kaaway hanggang sa isang bagong planeta, na magdadala sa kanya ng problema. Sa makatuwid, kailangan ng counterattack, at depende rin ito kay Huang Feng mismo. Andy, go and comfort the people below and tell them not to panic. Mr. Bao, you continue to stay in the control room and control the spaceship's navigation. Let it continue to move to its destination. Lalabas muna ako saglit, sabi ni Huang Feng sa kanilang dalawa. Si Bao lang ang nakakaalam ng tiyak na lokasyon ng destinasyon. Natural, kailangan pa niyang manatili sa control room. At saka, kahit lumabas siya, wala siyang maitutulong kay Huang Feng. Parehong tumanggo sina Bao at Andy na may bahagyang maputlang mukha. Pareho nilang alam na inatake sila, ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas ang depensa ng spaceship. Kapag nasira ang sistema ng pagtatanggol ng spaceship, hindi na sila makakaligtas sa walang hangganang espasyo. Kaya naman medyo natakot silang dalawa. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na walang silbi ang matakot. Ang tanging magagawa nila ay sundin ang mga utos ni Huang Feng at piliin na maniwala kay Huang Feng. Pagkatapos magpaliwanag sa kanilang dalawa, lumabas si Huang Feng sa control room at pumunta sa buntot ng spaceship. May maliit na pinto ng cabin dito. Binuksan ni Huang Feng ang pinto ng cabin at lumipad palabas. Pagkatapos, tumayo siya sa katawan ng spaceship. Dapat malaman na walang hangin sa labas. Bukod dito, ang presyon ay talagang hindi angkop para sa pagkakaroon ng tao.
Kung walang space suit, imposible para sa mga ordinaryong tao na mabuhay sa gayong kapaligiran. Gayunpaman, si Huang Feng ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Hindi lamang siya naapektuhan ng nakapaligid na kapaligiran, ngunit siya ay nakatayo sa katawan ng sasakyang pangkalawakan. Hindi man lang umindayog ang katawan niya. Nakita ng mga humahabol sa mga spaceship. Sa likod ng spaceship ni Huang Feng ang eksenang ito at lahat sila ay bumuka ang kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Kabanata 2937. Atake, bilasan mo at umatake. Agad na inutusan ng kinauukulan ang kanyang mga tauhan na salakayin si Huang Feng. Bagamat natakot din siya sa eksenang nasa harapan niya, siya ang kinauukulan at pinuno. Natural, hindi siya maaaring magpanik. Kung hindi, mas magpanik ang mga tao sa ibaba. Hindi naniniwala ang kinauukulan na magagawa ito ng isang tao nang walang anumang pantulong na kagamitan. Ang dahilan kung bakit nakakatayo ang katapat niya sa ibabaw ng spaceship ay marahil dahil gumamit siya ng ilang kagamitan na hindi nila alam. Sa pag-iisip tungkol dito, maaaring tanggapin ito ng kinauukulan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat bansa ay nagsasaliksik ng mga armas, at hindi nakakagulat na may mga kakaibang kagamitan na bubuo. Ang mga dating natakot sa mga kilos ni Huang Feng ay agad na binaliwala ang gulat sa kanilang mga puso nang marinig nila ang utos ng kanilang commander at dali-daling inatake si Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal, lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Ang iba't ibang advanced na armas sa kanilang spaceship ay hindi nagawang sakta ng taong nasa harapan nila. Para bang mayroong isang layer ng protective shield sa ibabaw ng tao, na humaharang sa lahat ng mga pag-atake. Ang tao ay nakatayo pa rin doon, walang kaunting pinsala. Hindi lang ang taong iyon. Ang ilan sa mga pag-atake na dumaong sa spaceship ay hindi rin nakapagdulot ng anumang pinsala sa spaceship. Para silang hindi gumagamit ng iba't ibang advanced na armas, kundi lang laruan. Paano kaya ito? This time, natigilan na naman ang lahat, pati na ang officer in charge. Hindi sila makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata. Tao pa rin ba ito? Bakit walang epekto sa kanya ang mga sandata na ito? Ito ay simpleng hindi makatao. Nalaman nila na ang kaalaman na alam nila ay hindi makakatulong sa kanila na maunawaan ang eksena sa harap nila. Habang sila ay gulat na gulat, bigla nilang nakita ang taong nakatayo sa tuktok ng spaceship na sinampal ang isa sa mga spaceship. Anong ginagawa niya? Umaatake ba siya? Napakalayo ng distansya ng dalawang panig, at wala siyang dalang armas sa kanyang kamay. Paano siya makakaatake? O bumabati siya? O sumusuko na siya? Nagpahayag ang lahat na hindi nila naiintindihan ang mga aksyon ni Huang Feng. Logically speaking, napakataas ng posibilidad ng counterattack ni Huang Feng sa oras na ito, ngunit ang counterattacking ay nangangailangan ng mga armas sa spaceship, o si Huang Feng ay may armas sa kanyang kamay. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang laman, ano ang kailangan niyang ay counterattack. Sa makatuwid, nadama ng lahat na mas mataas ang posibilidad na sumuko si Huang Feng, ngunit tila hindi ito ang poster ng pagsuko. Tulad ng lahat ay nalilito, ang spaceship na kaharap ni Huang Feng ay biglang sumabog na may malaking bola ng liwanag. Pagkatapos, ang buong spaceship ay tahimik na nabasag sa mga piraso, naging space junk at lumipad sa malayo. Ang gayong nakagigimbal na pagbabago ay nagulat sa lahat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa spaceship at kung bakit biglang nangyari ang ganoong sitwasyon. Sa lohikal na pagsasalita, ang sitwasyong ito ay mangyayari lamang kapag ang sasakyang pangalan Gaang ay nasa ilalim ng isang malakas na pag-atake. Gayunpaman, anong uri ng pag-atake ang nakatagpo ng spaceship? Malinaw na walang bagay na atakehin ito. Ang tanging posibilidad ay ang sasakyang pangkalawakan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang spaceship na iyon ay lumilipad sa lahat ng oras na ito at hindi gumawa ng anumang aksyong pag-atake. Ito ay hindi maisip. Siya kaya, maraming tao ang tumingin kay Huang Feng. Nakatayo si Huang Feng sa kalawakan ng hindi umaasa sa anumang kagamitan. Bukod dito, ang bilis ng spaceship ay napakabilis, ngunit hindi siya nahulog mula sa spaceship. Ang lahat ng ito ay lubhang kakaiba sa kanyang sarili. Ilang sandali lang ang nakalipas, hinagisan pa ni Huang Feng ng palm strike ang spaceship na nagkakaproblema. Maaaring ang hampas ng palad na ito mula sa napakalayo na distansya ay maaaring makasira sa sasakyang pangkalawakan.
Tumigil ka sa pagbibiro, okay. Not to mention, napakalayo nito. Kahit na tumayo si Huang Feng sa harap ng spaceship at iwinagayway ang kanyang palad, imposibleng masira ang spaceship. Kung ang isang tao ay maaaring makabasag ng isang sasakyang pangkalawakan gamit ang kanyang palad, kung gayon paano lilipad ang sasakyang pangkalawakan na ito? Lumipad kaya ito? Matagal na sana itong sisabog. Kung si Huang Feng ay may hawak na sandata, maaaring maghinala ang lahat na gumamit si Huang Feng ng ilang advanced na sandata upang sirain ang spaceship. Gayunpaman, malinaw na walang anumang bagay si Huang Feng sa kanyang kamay, kaya paano niya masisira ang spaceship? Hindi maisip ng lahat kung ano ang nangyayari. Kung hindi si Huang Feng, dapat ibang tao ito. Gayunpaman, walang ibang tao sa paligid, at walang iba pang mga sasakyang pangkalawakan. Hindi naman siguro masyadong mahirap ang mga tao sa spaceship at pinasabog nila ang spaceship, di ba? Nang ang lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari, isa pang spaceship ang sumabog, nagkawatak-watek, at naging basura sa kalawakan. Dahil sa napakabilis at biglaang nangyari, hindi makareact ang mga tao sa spaceship. Sa makatuwid, walang naiwan na buhay. Ang lahat ay muling natigilan sa pagsabog na ito. Gayunpaman, bago nila maisip kung ano ang nangyayari, ang isang spaceship ay nagsimulang sumabog at nawasak. Walang nakaligtas sa mga sundalo sa loob. Bilasan mo, tumakas ka agad sa spaceship. Ang taong kinauukulan na nanguna sa team para habulin si Huang Feng ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit isang bagay ang naiintindihan niya, iyon ay, kung hindi nila gagamitin ang escape capsule para tumakas mula sa spaceship, sila ay magiging basura sa kalawakan tulad ng mga taong iyon noon. Sunod-sunod na inilabas ang mga escape capsule mula sa spaceship. Nagsimulang tumakas ang lahat na may pagdududa sa kanilang mga puso. Hindi pa rin nila maintindihan kung bakit nangyari ang ganoong bagay. Gayunpaman, mayroon din silang kutob na napakasama ng sitwasyon. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang utos, hindi sila nang ahas na mag-antala at agad na nagsimulang tumakas. Gayunpaman, maraming tao sa bawat sasakyang pangkalawakan, at nangangailangan ng oras upang magamit ang escape capsule upang makatakas. Sa kabilang banda, pabilis ng pabilis ang pagsabog ng mga spaceship sa kabilang panig. Kaya naman, nang sumabog ang maraming sasakyang pangkalawakan ng mga tao, marami pa ring tao sa sasakyang pangkalawakan na walang oras upang lumikas. Maaari lamang silang sumabog gamit ang spaceship at maging basura sa kalawakan. Damn it, ano bang nangyayari? Nakahiga ang kinauukulan sa escape capsule at pinanood ang mga pagsabog sa labas na nagpatuloy. Tila nakita niya ang mga dagandong ng kanyang mga nasasakupan bago sila mamatay. Sa bandang huli, wala silang choice kundi ang maghiwa-hiwalay sa spaceship at maging basura sa kalawakan. Iniisip pa lang ang ganoong eksena ay nabaliw na ang kinauukulan. Kung namatay sila sa larangan ng digmaan, maaaring hindi siya nakaramdam ng sama ng loob. Gayunpaman, namatay sila nang hindi alam kung bakit. Hindi ito matanggap ng opisyal na namamahala sa pamumuno sa pangkat. Nanlungo siya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang isang escape capsule sa di kalayuan na sumabog. Pati ang escape capsule ay hindi naligtas. Kabanata 2938. Matapos tumakas mula sa spaceship sa escape pod, naisip ng mga taong ito na ligtas sila. Kung tutuusin, maliit lang ang escape pod at mabilis na lumipad, kaya hindi ganoon kadaling tamaan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang pagsasaya. Nakita nila ang isa sa mga escape pod, tulad ng mga nakaraang sasakyang pangkalawakan, na sumabog at nawasak kaagad. Hindi na kailangang sabihin, ang mga sundalo sa loob ay dapat na naging isang maliit na butil ng alikabok sa kalawakan. Bigla na lang nagpanik ang lahat. Bago sila dumating, hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Ang spaceship ay hindi maipaliwanag na sumabog, at ngayon ang escape pod ay inatake. Dito ba talaga sila mamamatay? At saka, mamamatay sila sa hindi malamang dahilan. Ang damdamin ng maraming tao ay katulad ng kinauukulan sa panahong ito. Halos mabaliw na sila. Kung kailangan nilang mamatay, mas gugustuhin nilang mamatay sa larangan ng digmaan, sa ilalim ng sandata ng kalaban, kaysa mamatay sa hindi malamang dahilan tulad nito. Masyadong nakakahiya ang mamatay ng ganito. Nasaan ang kalaban?
Paano niya ito nagawa? Baka siya talaga. Naisip ng lahat ang figurang nakatayo sa spaceship kanina. Ang kabilang partido ay maaaring mabuhay sa kalawakan ng hindi umaasa sa anumang kagamitan. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Hindi rin kapanipaniwala ang nararanasan nila ngayon. Tsaka lumabas yung taong yun sa spaceship kaya sobrang hinala niya. Ngunit paano niya ito nagawa? Kahit na may hawak siyang sandata, mahirap para sa kanya na tamaan ang ganoong kaliit na kapsula ng pagtakas na lumilipad ng napakabilis sa kalawakan. Ito ay masyadong hindi makatwiran. Gayunpaman, maliban sa hula na ito, wala silang maisip na iba pang posibilidad. Ang taong namamahala sa koponan ay may maraming pagdududa sa kanyang puso sa oras na ito. Hinala niya na ang lahat ng ito ay ginawa ng tao sa labas ng spaceship. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Kahit sigurado siyang ibang partido ang may gawa nito, ano ang magagawa niya? Wala na silang kapangyarihang lumaban. Sa escape pod na ito, walang mga armas, walang sistema ng komunikasyon, at ang destinasyon ay na-preset. Sa makatuwid, sila ngayon ay nasa escape pod at walang paraan upang salakayin ang kabilang partido. Wala man lang silang paraan para sabihin ang nangyari dito sa mga tao sa likod. Damn it, bago umalis sa spaceship, bakit nakalimutan kong i-report ang nangyari dito? Inis na nag-isip ang kinauukulan. Ang pangunahing dahilan ay ang sitwasyon sa oras na iyon ay masyadong mapanganib. Bawat segundong nanatili sila sa sasakyang pangkalawakan ay nadaragdagan ng panganib na kanilang kinaroroonan. Sa makatuwid, sa sitwasyong iyon, pinakamahusay na umalis sa sasakyang pangkalawakan sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, hindi inaasahan ng taong kinauukulan na talagang magagawa ng kabilang partido ang pag-atake sa escape pod. Siya ay orihinal na nagplano upang iulat ang lahat ng nangyari ng detalyado pagkatapos bumalik sa ibabaw. Ang pag-uulat ng harapan ay mas mahusay kaysa sa pag-uulat sa pamamagitan ng aparatong pangkomunikasyon sa panahon ng emergency. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na baka hindi na siya makakabalik. Siya ay mananatili sa sansinukob na ito magpakailanman at magiging isang maliit na butil ng alabok. Ang mga paraan ng pag-atake ng kabilang partido ay masyadong hindi maisip at imposibleng bantayan. Parami ng parami ang mga pagsabog na lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain, na sinisira ang pagnanasa sa puso ng lahat. Sa wakas, inatake din ang escape pod ng taong kinauukulan. Wala na siyang panahon para maramdamang mabuti kung anong uri ng sandata ang umatake sa escape pod niya bago ito sumabog. Pagkatapos, noon, tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa ilalim ng pag-atake ni Huang Feng, ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan ay nawasak, at ang lahat ng mga sundalo ay napatay. Walang nakaligtas. Tinupad niya ang pangako niya sa nauna. Kung dumating sila, kahit gaano karami ang dumating, hindi na sila makakabalik. Matapos kumpirmahin ni Huang Feng na walang nakatakas, bumalik siya sa loob ng spaceship. Sa oras na ito, lahat ng tao sa spaceship ay nasa estado ng pagkabigla. Nakita lang nila ang lahat ng nangyari sa labas sa mga bintana ng spaceship. Gayunpaman, si Huang Feng ay umatake mula sa tuktok ng spaceship, kaya sila ay nasa parehong sitwasyon ng mga humahabol. Hindi nila alam kung anong uri ng pag-atake ang naranasan ng mga spaceship. Parang may biglang sumabog, nasaksihan ng lahat ang pagkasira ng buong koponan ng sasakyang pangkalawakan gamit ang kanilang sariling mga mata, pati na rin ang pagkasira ng lahat ng mga escape pod sa likod nila. Hindi maipaliwanag ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Iyon ay isang buong armada ng labanan, at ito ay nawasak sa harap ng mga mata ng lahat ng ganoon lang. Nung inatake sila kanina, takot na takot pa rin ang mga tao sa spaceship, akala nila dito sila mamamatay. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang minuto, ang fleet na humahabol sa kanila ay ganap na nolipol, at ang kanilang sasakyang pangkalawakan ay hindi nasira. Ito ay isang sitwasyon na hindi inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga pagdududa sa puso ng mga humahabol, ang mga tao sa spaceship ay lubos na nakatitiyak na ang bagay na ito ay tiyak na may kaugnayan kay Huang Feng. Bagamat hindi nila alam kung paano ito ginawa ni Huang Feng, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang inaalala nila ay ligtas sila at hindi malalagay sa anumang panganib. Ito ay sapat na. Sa makatuwid,
Pagkatapos makita na ang mga sasakyang pangkalawakan sa likod nila ay ganap na nolipol, sila ay nagsaya sa sasakyang pangkalawakan. Nang pumasok si Huang Feng, lahat ay gumagalang at tumingin kay Huang Feng ng may paghanga. Maging si Bao, na kanina pa nag-aalala, ay may mukha na puno ng kagalakan sa oras na ito. Gumamit si Huang Feng ng mga praktikal na aksyon upang ipakita na siya ay sapat na malakas upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para naman sa mga sumunod kay Andy, sa oras na ito, hinahangaan lang nila si Huang Feng, kasama na si Andy. Lalo silang natitiyak na ang pagsunod kay Huang Feng ay talagang magbabago sa kanilang buhay. Paano na? Ang spaceship ay hindi lumipad sa nakapirming ruta, tama. Lumapit si Huang Feng at tinanong si Bao. Hindi siya natatakot na masira ang sasakyang pangkalawakan sa pag-atake, ngunit natatakot siyang lumihis ito sa nakapirming ruta. Hindi, normal ang lahat. Sinabi ni Bao, kailangan kong sabihin na ang depensa ng sasakyang pangkalawakan na ito ay napakalakas. Pagkatapos magdusa ng napakaraming pag-atake, walang anumang pinsala. Napakalakas ba ng depensa ng spaceship na ito? Ngumiti si Huang Feng. Siya lang ang nakakaalam na napakahina ng depensa ng spaceship na ito. Isinakripisyo nito ang lahat ng pagganap nito upang madagdagan ang panloob na espasyo. Ito ay ganap na isang cargo ship. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng depensa ng spaceship na ito ay dahil sa array formation na inayos ni Huang Feng sa ibabaw. Sa pagbuo ng array para palakasin ang depensa, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa firepower ng kalaban. Siyempre, ito ay isang bagay na hindi alam ni Bao at ng iba pa, at hindi nila kailangang malaman. Kailangan lang nilang malaman na ang sasakyang pangkalawakan na ito ay napakaligtas at walang kaaway ang maaaring sirain ito. Sa katunayan, alam na ito ni Bao at ng iba pa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ngayon lang nila nakita ang pagkawasak ng isang fleet sa kanilang sariling mga mata. Kaya naman, malaki ang tiwala nila ngayon kay Huang Feng at sa spaceship na ito. Tiyak na ligtas silang makakarating sa bagong planeta. Kabanata 2939. Pagkatapos ng pag-atake, ang sasakyang pangkalawakan na ipinagpalit ni Huang Feng ay patuloy na lumipad ng napaka-steady. Kahit na ang bilis nito ay hindi kasing bilis ng ilang nangungunang mga sasakyang pangkalawakan, hindi ito masyadong mabagal. Hanggat lumipad ito ng ilang sandali, ito ay ganap na makakatakas sa hanay ng pagtuklas ng Fengfan Nation. Sa oras na iyon, kahit na gusto ng Fengfan Nation na kulong sa kanya, hindi ito posible. Sa lupa, ang mga taong hamarang kay Huang Feng noon ay nasa monitoring room na ngayon. Ang pinuno ay nakatayo sa harap ng isang malaking screen, sumisigaw sa mga sundalo sa harap niya. Ano ba ang nangyayari? Bakit nawalan kami ng signal? Magmadali at makipag-ugnayan muli, sabi ng pinuno sa isang technician. Ilang sandali lang ang nakalipas, nawalan sila ng contact sa fleet na ipinadala para harangin si Huang Feng. Isa-isang naglaho ang mga pulang tuldok na kumakatawan sa mga sasakyang pangkalawakan sa screen sa harap nila. Patuloy nilang sinusubukang makipag-ugnayan sa mga taong iyon, ngunit walang paraan para makipag-ugnayan sa sinuman sa kanila. Natural na hindi inisip ng pinuno na naaksidente ang mga taong hamarang kay Huang Feng. Naisip lang niya na ito ay dapat na isang problema sa teknikal na sistema, kaya't hinihimok niya ang mga teknisyan na ito na mag-imbestiga at mag-ayos. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 minuto, walang pag-unlad. Wala pa rin silang paraan para makipag-ugnayan sa mga taong nasa harapan nila, parang nawala na ang mga taong iyon. Ngunit paano ito naging posible? Iyon ay isang elite fleet. Hindi lamang napakahusay ng pagganap ng sasakyang pangkalawakan, ngunit ang mga sundalo sa sasakyang pangkalawakan ay mga elite na sundalo rin. Maging ito ay isang landing battle o isang spaceship battle, mayroon silang mayaman na karanasan at sobrang kakayahan. Paanong hindi nila haharapin ang isang ordinaryong sasakyang pangkalawakan? Sa makatuwid, kakaunti ang mga taong naruroon ang mag-iisip na ang mga taong iyon ay naaksidente sa labanan. Bukod dito, kahit na may isang aksidente, imposible para sa kanila na maalis sa maikling panahon ng kabilang partido, nang walang kahit isang pagkakataon na makipag-ugnay sa mga tao sa lupa. Master Bursons, sinuri na namin ito ng maigi. Walang mali sa sistema, maaari pa rin kaming makipag-usap sa iba pang mga sasakyang pangkalawakan, ngunit hindi namin makontak ang fleet na iyon, sabi ng teknisyan na namamahala sa kinauukulan.
Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Vice Sensei at nagtanong. May masama siyang pakiramdam sa kanyang puso, ngunit hindi siya naniwala. Ang ibig kong sabihin ay baka may aksidenteng nangyari sa fleet na iyon, dahilan para masira ang spaceship. Kaya nawalan kami ng contact sa lupa. Bagamat ito ay mahirap tanggapin, ito lamang ang paliwanag, maingat na sabi ng kinauukulan. Imposible yan. Mahigpit na sinabi ni Best Sense, iyan ay isang buong fleet ng 10 barko. Higit pa rito, lahat sila ay mga sasakyang pangkalawakan na may mahusay na pagganap. Paanong hindi nila kayang harapin ang isang cargo ship? Imposible yun. Panipi, mahigpit na tumanggi si Bosons na maniwala sa haka-haka ng taong ito. Siya, si Wu Fan, ay kailangang tanggapin ang katotohanan ito. Sa kanyang opinyon, upang talunin ang fleet na kanyang ipinadala, ito ay posible lamang kung ang kaaway ay may mas malaki at mas malakas na fleet. Bukod dito, kahit na iyon ang kaso, ang armada ay hindi matatalo sa maikling panahon. Magkakaroon pa rin sila ng oras para magulat sa lupa at humiling ng mga reinforcement. Dapat ay mayroong mga sasakyang pangkalawakan na maaaring makatakas. At ngayon, isang cargo ship na lang ang kalaban nila. Kahit na ito ay tila napakalaki, sa mga tuntunin ng pagganap, ganap na walang paraan na ito ay malampasan ang kanilang sasakyang pangkalawakan. Kaya naman, walang posibilidad na matalo sila. Tiyak na hindi ito ang resulta. Bagaman ayaw ko ring tanggapin ang konklusyong ito, maaaring ito ang katotohanan, sabi ng kinauukulan. Sabi ng technician, kanina lang namin nakita. Malapit na ang fleet sa target at nagkusa na umatake. After that, nawalan kami ng contact. Tapos, malaki ang posibilidad na nasira ang fleet sa labanan sa target. At saka, from the fact na wala silang naibalik na impormasyon, we can guess that they was destroyed in a very short period of time. This explains now why this is. Sinasabi mo na ang buong elite fleet ko ay natalo ng cargo ship sa napakaikling panahon. Sabi ni Bosons. Ganyan dapat, sabi ng kinauukulan. Alam mo ba ang performance data ng cargo ship na iyon? Tanong ni Bosons. Hindi ako sigurado, sabi ng kinauukulan. Parang biglang sumulpot ang spaceship na iyon sa port. Wala kaming records ng pagpasok nito sa port. After entering the port, that spaceship didn't allow anyone to approach it. Kaya lang, we don't have the detailed data of that spaceship. Ang isang ganap na hindi pamilyar na spaceship ay biglang lumitaw sa daungan at hindi ka nagpadala ng sinuman upang suriin. Paano kung ito ay isang kaaway? Hindi ba't madali kang nahuli? Galit na sabi ni Bosons. Medyo nahihiya ang kinauukulan, pati na rin ang iba pang naruroon. Gayunpaman, hindi sila masyadong nag-aalala dahil sila lang ang namamahala sa mga isyong teknikal. Tungkol naman sa iba, wala itong kinalaman sa kanila. Gustuhin mang malaman ng mga nakatataas kung sino ang may pananagutan, hindi sila mananagot. Sa katunayan, ang mga taong ito ay maaaring hulaan ng higit pa o mas kaunti na ang may-ari ng sasakyang pangkalawakan na iyon ay tiyak na nasuhulan ng pera sa ilan sa mga tao sa ibaba. Ito ang dahilan kung bakit wala silang detalyadong data ng spaceship na iyon ngayon. Kung gayon, sa iyong opinyon, ano ang pagganap ng spaceship na iyon? Matatalo ba talaga nito ang aking fleet sa maikling panahon? Alam din ni Bosons na walang kwenta ang galit sa mga taong ito sa harapan niya. Kailangan niyang makipag-ayos sa mga opisyal na iyon. At ngayon, sobrang curious siya sa performance ng spaceship na iyon. Hindi niya alam kung paano ito ginawa ng kabilang partido, natalo at sinira ang kanyang buong armada sa napakaikling panahon. Sa pagtugon kay Sir, ayon sa aking obserbasyon, ang performance ng spaceship na iyon ay dapat very ordinary. Maliban sa malaking internal space, ang performance nito sa ibang aspeto ay maaaring hindi man lang kasing ganda ng pinaka-ordinaryong spaceship sa aming kampo. Makikita ito sa bilis ng paglipad nito, sabi ng kinauukulan. Karaniwang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa bilang at uri ng mga sasakyang pangkalawakan, kaya bagaman wala siyang detalyadong data ng sasakyang pangkalawakan na iyon, maaari pa rin siyang gumawa ng ilang mga hula batay sa ilang mga detalye. At ito rin ang pinagtataka niya. Ang pagganap ng sasakyang pangkalawakan na iyon ay napaka-ordinaryo kahit paano niya ito tingnan, ngunit bakit ang isang buong elite fleet ay natalo nito ng ganoon kadali? Hindi ito makatuwiran.
Hindi rin matanggap ni Bosons ang katotohanan ito. Sinasabi mo na ang fleet ko ay talagang nasira ng isang napaka-ordinaryong spaceship sa napakaikling panahon. 0 Kabanata 2940. Ganyan dapat, sabi ng technician. Sa tingin mo ba dapat kong paniwalaan ang hulang ito? Mas gugustuhin kong maniwala na lahat sila ay piniling magpakamatay ng sabay-sabay. Kaysa maniwala na sila ay natalo ng isang ordinaryong spaceship. Sabi ni Bersons. Hindi na nagsalita ang technician. Nagsabi lang siya ng sarili niyang hula. Kung maniniwala man o hindi ang Bersons, nasa Bersons mismo. Nakakunot ang noo ni Bersons habang nakatingin sa malaking screen na nasa harapan niya. Sobrang bad mood siya. Anuman ang nangyari sa harap, napakataas ng posibilidad ng aksidenteng mangyari sa kanyang fleet. Ang pulang tuldok na kumakatawan sa spaceship ni Wu Fan ay unti-unting lumalayo. Kahit na magpadala pa siya ng isa pang fleet para harangin ito ngayon, huli na ang lahat. Malapit nang lilipad ang spaceship ni Huang Feng mula sa kanilang monitoring range. Pagdating ng panahong iyon, paano sila makakahanap ng spaceship sa malawak na universo? Iyon ay mas mahirap kaysa sa paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Sa makatuwid, tiyak na ngayon na ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay nabigo. Hindi niya nakuha ang mga coordinate ng planetang iyon. Kasabay nito, ligtas na nakatakas sina Huang Feng at Bao De mula sa kanilang control range. Damn it! Paano kaya ito? Galit na sabi ni Bersons. Dapat malaman ng isang tao na bago dumating, nangako siya na tiyak na makukuha niya ang mga coordinate ng planeta. Gayunpaman, ngayon ay tila imposible ito sa maikling panahon. Si Huang Feng at Bao De ay malamang na pumunta sa isang bagong planeta. Napakahirap na hanapin silang muli. Samantala, misteryosong naglaho ang fleet na inaasahan niya. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Lahat ba ng mga taong iyon ay basura? Kahit na nakatagpo sila ng panganib, hindi ba nila maiulat muli ang sitwasyon? Bilang isang resulta, sila ngayon ay ganap na nalilito at walang alam. Sa oras na ito, biglang lumitaw sa isip ni Bersons ang hitsura ni Huang Feng. Kasabay nito, pumasok sa isip ko ang mga salita ni Huang Feng, hanggat nang ahas silang lumapit, sisiguraduhin kong hindi sila babalik. Sa oras na iyon, hindi naniniwala si Bersons na talagang magagawa ito ni Huang Feng. Akala lang niya ay nagbibiro at nagyayabang si Huang Feng. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay tila nagpapatunay na si Huang Feng ay hindi lamang nananakot sa kanila, ngunit talagang may kakayahang gawin ito. Dahil dito, lalo pang na-curious ang Bersons tungkol sa background ni Huang Feng. Gayunpaman, nakagamit na sila ng maraming koneksyon noon ngunit hindi pa rin nila nalaman ang background ni Huang Feng. Hindi nila alam kung sino siya, saan siya nanggaling, at kung anong uri ng puwersa ang mayroon siya. Ang isang tao na maaaring kumuha ng 600 bilyon upang bumili ng isang planeta ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Dapat ay may isang malakas na puwersa sa likod niya, at upang maiwasan ang kanilang pagsubaybay, malinaw naman, ang puwersang iyon ay napakalakas. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Bersons na bigyang pansin si Huang Feng sa kanyang puso. Napagtanto din niya na maaaring hindi madaling makuha ang planeta sa pagkakataong ito. Sabihin sa iyong mga tauhan na bigyang pansin ang nakapalibot na airspace. Nawasak ang armada. Naniniwala ako na ang ilan sa kanila ay maaaring gumamit ng mga escape pod upang makatakas. Hanggat mahanap natin sila, malalaman natin kung ano ang nangyari sa ating harapan, sabi ni Vicens. Oo, sumagot ang taong iyon. Pagkatapos, umalis si Bersons kasama ang kanyang mga tao. May iba pa siyang dapat gawin. Anuman ang mangyari, dapat silang gumawa ng paraan upang makuha ang planetang iyon. Dahil hindi nila ito mabili mula kay Huang Feng at hindi nila maarang ang sasakyang pangkalawakan ni Huang Feng, kung gayon maaari lamang silang magsimula sa Baog. Nakarehistro ang spaceship ni Baog. May mga tala kung saan siya napunta sa nakaraan. Sa makatuwid, nais ngayon ng Bersons na makuha ang mga talaan ng sasakyang pangkalawakan na iyon. Pagkatapos, isa-isa niyang iimbestigahan ang mga lugar na napuntahan niya. Tiyak na mahahanap niya ang mga coordinate ng planetang iyon. Bagamat magtatagal ito, naniniwala si Bersons na hindi ito magtatagal. Maaari siyang mag-imbestiga ng maraming lokasyon ng sabay-sabay.
Bilang karagdagan, maaari rin niyang gamitin ang oras na ito upang gumawa ng ilang paghahanda. Malinaw, imposible para sa kanila na mapayapang makuha ang pagmamay-ari ng planetang iyon ngayon. Ang isang labanan ay hindi maiiwasan. Sa pag-iisip na maaaring may superpower sa likod ni Huang Feng, nadama ni Bersens na ang labanang ito ay magiging napakatindi. Sa makatuwid, dapat siyang gumawa ng higit pa at higit pang mga paghahanda. Anuman ang mangyari, kailangan niyang makuha ang mga karapatan sa planetang iyon. Kasabay nito, kumalat ang balita ng kabiguan ng operasyon ng Fender Nation. Ang lahat ng nagbigay pansin sa bagay na ito ay medyo nabigla. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay talagang maglalakas loob na labanan ang buong Fender Nation. Iyon ay isang superpower. Inakala ng maraming tao na pipiliin ni Huang Feng na ibaba ang kanyang ulo at ibenta ang planeta sa napakababang presyo, tulad ng ginawa ni Bao noon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na tiyak na tumanggi si Huang Feng. Bukod dito, sinira pa niya ang hukbo ng Fender Nation. Ito ay isang kumpletong paghaharap sa Fender Nation. Imposibleng malutas ang bagay na ito ng mapayapa. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ang lahat ay lalong nakatitiyak na mayroon ng isang superpower sa likod ni Huang Feng. Kung hindi siya mangangahas na sumalungat sa Fender Nation. Wala ring paraan na masisira niya ang buong fleet ng Fender Nation sa ganoong kaikling panahon. Kung iisipin, kung walang superpower sa likod niya, hindi makakapaglabas si Huang Feng ng 600 bilyon para bilhin ang planetang iyon. Gayunpaman, hindi nito pinawi ang mga iniisip ng ibang tao tungkol sa planetang iyon. Matapos malaman na ang hukbo ng Fender Nation ay natalo, maraming tao ang hindi sumuko at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ng planetang iyon. Kasama dito ang Firewind Nation. Dati, dahil ang auction ay ginanap sa teritoryo ng Fender Nation, ang Firewind Nation ay hindi makapagpadala ng napakaraming tao. Ngayong umalis na ang spaceship ni Huang Feng sa teritoryo ng Fender Nation, dumating na ang pagkakataon ng Firewind Nation. Para sa isang planeta na mayaman sa mapagkukunan, imposible para sa Firewind Nation na hindi matukso. Bagamat minsang nabigo ang Fender Nation, hindi nito nagawang isuko ng Firewind Nation ang ideya na hanapin at sakupin ang planetang iyon. Sa loob ng ilang panahon, maraming puwersa ang nagtatakda sa lokasyon ng planetang iyon. Gumamit sila ng iba't ibang paraan upang hanapin ito. Alam ng lahat na tiyak na may makakahanap nito. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano ito katagal, at kung gaano karaming benepisyo ang magagamit ni Huang Feng sa oras na ito para makuha mula sa planetang iyon. Bagamat natalo ni Huang Feng ang hukbo ng Fender Nation, hindi inakala ng lahat na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Huang Feng at ang mga taong nasa likod niya. Ang Fender Nation ay nagpadala lamang ng isang fleet noon. Pagkatapos nilang matukoy ang lokasyon ng planeta, tiyak na magpapadala sila ng malaking hukbo bilang karagdagan sa iba pang puwersa. Sa makatuwid, imposible para kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya na ipagtanggol ang planetang iyon.